Alam po ba ng Ateneo administration ito? Itong ginagawa ni Tab Baldwin since 2017? Tinanong namin si Father Bobby, sabi niya naging management lang siya after 2017. So whatever happened in 2017, wala siyang knowledge. Tinanong rin namin siya kung nagpaalam sa kanyang si Tab Baldwin para sa team building / training. Hindi rin daw, nalaman niya lang pagkatapos na. Tinanong rin namin si Emmanuel Fernandez, yung head ng athletics, na hindi rin nagpaalam sa kanya. Nag-requisition lang ng bus si Dean Castaño sa isang empleyado. Nagpaalam kumuha ng sponsorship sa Smart. Sila ang nagbayad ng bus para pumunta doon sa Antipolo. So in the entire time, it looks like na tinignan namin lahat ng communications via text, verbal, or call. Mukhang walang communications si Tab Baldwin papunta sa taas ng management ng Ateneo. Okay, so lumalabas dito, meron po bang pananagutan o wala yung Ateneo management dito sa nangyari? Ang Ateneo management meaning meaning The school. yung university The school. The school po, university officials. The final determinant of that will be the DOJ. Pero sa tingin namin na criminal aspect, wala. Pero on a civil liability, sigurado meron. I think tingin ko kailangan nilang magbigay ng danyo sa pamilya ni Butterbonia at saka ni Adili dahil sa nangyari to. Ang isa ko po kasing inisip dito, no, sabi niyo based na sa communication, wala namang pagpapaalam itong si Tab Baldwin doon sa school officials. Pero sa akin po, hindi po ba ano yan, parang open secret within the university na merong ganitong klaseng training na ginagawa si Tab Baldwin? Right. Na alam nila kahit walang official communication. Ang testimony Father Yap ay binigay sa kanyang schedule of activities at nakalagay doon team building in Antipolo. Pero as far as alam niyang may ganyong klaseng ginagawa, wala sa mga coaches ang may alam dahil first time lang nilang pumunta ron na gano'n ang ginawa eh. Nung nasa La Union sila, wala naman nangyaring ganyan. Pero dito sa Antipolo, tuwing nasa Antipolo, pinapagawa talaga yung ganyan, yung sea training. So lumalabas sariling galaw ni Tab Baldwin po. Opo, lumalabas talagang siya lang ang may alam ng lahat, siya nagplano ng lahat, siya ang may design ng buong camp, siya ang may desisyon kung anong gagawin. Halos siya lahat ang nagdesisyon dito. Sa investigation po, no, bakit umabot sa ganung punto na you had a head coach tapos he could operate, I suppose, autonomously from the university? Alam mo, open secret rin naman na supporter ako ng UP basketball. Iba ang kultura ng Ateneo men's basketball team. Si Tabes, dahil siguro sa success na pinakita niya, absolute authority over the team. Lahat ng ginagawa niya, may approved budget, tapos i-apply niya na lahat ng kanyang gustong gawin. Hindi na siya nagpapaalam, hindi na siya nagbibigay abiso, basta kung anong gusto niya mangyayari. Walang pwede makialam sa kanya kahit sa SNC, siya pa rin nag-dictate kung ano mangyayari. Okay, nung nangyari po yung pagkakalunod ng dalawang players, sino po yung unang tinawagan nila Tab Baldwin? Was it Ateneo or yung kanyang mga sponsors? Ang unang tinawagan niya yung sponsor, si Epoch Kim po, unang tinawagan niya. Si Epoch nasa Guam ng panahon na yon. Si Epoch Kim po tinawagan niya si Father Yap at saka si Emmanuel Fernandez nung nangyari na. So si Epoch ko unang tinawagan nila para i-inform na nangyari na. Pero what does it say? Ano po? Ang nagtataka ako ba't hindi magulang muna sinabihan nila eh. Nalaman ng magulang ni Rene through social media na. Dahil kumalat na ang lahat. Pero hindi nila muna tinawagan yung magulang ni Rene bago malaman ng lahat. Kaya mas nakakagulat yung pag-handle nila ng situation na to. Okay, ilinawin ko lang po na sino ba yung sponsor na pinag-uusapan natin dito? Is it MVP Foundation? MVP Foundation, Sports Foundation. Okay, so bakit ang unang in-inform ni Tab Baldwin, yung MVP Foundation, hindi yung Ateneo
officials? Doon rin kami nagtataka dahil team manager si Epoquipo, sa kanya sinabi. Tapos nalaman lang ni Father Bobby mga 2 hours after the fact eh. Pareho kay Emmanuel Fernandez, nung mga 2 hours after the fact, doon lang nila nalaman. Saka sumabog na sa social media ang lahat. Si ano po ba, si Tab Baldwin, was he an employee of Ateneo? Sa Pina Justice Tecum namin, he is an employee consultant of Ateneo. So, pinakita sa amin ang sponsorship contract ng Ateneo towards, Smart towards Ateneo. Then Ateneo, consultant nila si Tab Baldwin. So ano, how did it work? Every year meron silang budget planning session, sasubmit nila sa MVP Sports Foundation, approve or disapprove, papadala nila yung pera, i-remit nila sa Ateneo de Manila, at Ateneo de Manila ang nagbabayad sa mga coaching staff at saka sa lahat ng mga activities. So kanino po answerable si Tab Baldwin? Sa foundation or sa Ateneo? Technically sa Ateneo. Ang contract niya is with Ateneo and not with MVP Sports. Inya, so what does it tell you kung ang instinct niya ay tawagan yung foundation, hindi yung university kung saan meron siyang kontrata? Kasi on a management level, si Epo Kimpo is a team manager but not an employee of the Ateneo. So si Epo muna tinawagan nila, saka bago nalaman ng mga dahil team manager ang sa instinct sila, team manager muna sasabihan nila, ayun na tinawagan nila muna. Kailan po nila sinabihan officially yung mga magulang nitong mga bata? Parang nung declared dead na sila sa ospital ng mga alas 5 ng hapon. Nangyari na recover kasi yung katawan ni Divine at saka ni Rene 10 minutes apart, mga halos alas 4 na eh. So 2:40 nangyari, alas 4 sila nahanap. Tapos alas 5 sila dineclare dead na sa ospital ng Dipakulaw. May isang ospital doon mga 10 minutes away. Doon lang nalaman pagkatapos doon. Okay. Ayusin ko lang po yung timeline. No? So yung nangyari, yung insidente mga 2-something, no? 2:30 ba? Anong oras po sila nalunod? 2:36 nag-scatter na lahat ng players. By 2:50, nag-accounting sila ng players. Na-realize nila na 2 nawawala. Parang lumalabas 3:40, nahanap si Rene. 3:50, nahanap si Divine. Kasi may okay, kasi may mga lumalabas po na information sa social media, 'di ba? Yung sinasabi, meron pa raw pulso yung kunwari yung isa sa kanila. Totoo po ba 'yan? Si Divine ay may pulso pa. Sinubukan na mag-CPR, pero walang ambulansyang on site eh. Kaya sinakay lang siya sa parang pick-up van ng PNP. At dinala doon sa ospital. Sa ospital, may slight pulse pa pero hindi na nila na-revive. Okay, totoo po ba na nung nag-perform ng CPR, inihinto ito para isakay sa sasakyan? Yes. Wala rin silang stretcher eh. Wala silang stretcher kaya bodily canary yung si Divine. At hindi ka makaka-CPR nung habang kagar-kagar na 4 yata kasi napakabigat na tao nun eh. 260 pounds. So, hindi mo makukontinue yung CPR habang ginagawa yan. Meron din po ba kayo nakitang possible lapses dito ng mga those who attended to these 2 boys? Kasi nakikita natin yung mga expert opinion ng mga magaling dyan sa CPR, no? Hindi daw dapat hinihinto yan. Dire-diretso yan, miski isasakay. Tama. Ayun nga yung another part of negligence eh. Wala silang hinanda kahit ano. Isa lang sa buong coaching staff ang marunong ng CPR. Wala silang handang kahit light vest, kahit bangka sa likod. Meron isa lang nagbabantay, naka-snorkel tsaka flippers. Pero kahit siya, si Coach Lumba, sinawiri ng dagat eh. Dinala siya sa malayo. Bago siya makabalik, magulo na lahat. Wala nang magawa. So,
ang dagat kasi hindi binibiro yan eh. Isang pitchel lang nga, pwede ka na malunod eh. Eh, nangyari dito, dinala niya sa elements talaga na extreme ang conditions. Part ng anti-hazing law is exposure to weather. At ayun ang ginawa sa kanila. Dinala sila sa dagat, kung saan mataas ang alon, kung saan delikado, kung saan may riptide. So, all elements leading to hazing, nandiyan dyan talaga. Okay, Secretary, ito no, kasi nakikita po natin yung hinigpis ng pamilya nitong dalawang batang nasawi po dito sa nangyari. Siyempre sinasabi ng iba, hindi aksidente, wala tayong masisi. Pero ramdam na ramdam po natin yung hinagpis, yung panaghoy nung nanay ni Rene at saka siyempre nung mga magulang nitong si Divine. Kung kayo po yung kakausap sa kanila after this investigation was completed, ano po yung sasabihin niyo sa kanila pag tinanong nila kayo? Ng very basic na gustong malaman, for example, ng nanay ni Rene, ano ba talaga yung nangyari? At gusto ko yung buong katotohanan. Ano po yung sasagot niyo sa nanay? Ang nagpunta kasi doon yung CIDG. Pero kung ako yun, hindi ako makakasagot hanggang ito lahat eh. Hindi, ngayon nga po na may nagawa na investigasyon. Ano yung pwede sabihin sa kanya? Kunwari tinanong kayo, ano yung nangyari sa anak ko talaga? Niligay siya sa delikadong kondisyon at nalunod siya dahil doon. Okay, so niligay siya sa isang sitwasyon na very risky clearly, no? So nandun yung element ng negligence. Tapos sinabi nyo nga yung possible violation sa anti-hazing law. Yung pananagutan nitong yung mga nag-rescue. Ano po yung ipupurso nyo ron? Yung nag-rescue kasi, mga PNP na, tsaka yung PRD, PMO, halos wala silang culpability dito dahil they weren't informed in the first place na ando doon. Dumating sila 30 minutes after the fact. Sila, nung nakita si Rene, naka-discover ang nakahanap sa kanya response unit. Si Rene wala ng pulse. Pagdating kay Divine, ang marunong mag-CPR, sinubukan naman nila. Pero what happened within the CPR on the beach hanggang dumating sa hospital, wala kaming records kung ano nangyari. It was 10 minutes away. Opo, kasi may isang lumabas na interview, di ba, ng isang miyembro ng MDRRMO ng Aurora. Sinasabi, hininto namin yung CPR dahil isasakay siya. Marami po nagulat na mga eksperto pagdating doon kasi dapat kayo yung mga rescue experts, dapat alam niyo na hindi dapat ihinto yun. Kaya ako po siya tinatanong sa inyo kasi this should serve as a very brutal lesson eh. And these people should learn their lessons from this. And they should do their job well. Di ba? Hindi naman pwedeng porke walang ambulansya, hihinto na yung CPR. So yun nga po, meron po bang pananagutan dito? Yung mga nasa MDRMO? Iwan na namin sa sa DOJ. Basta lahat ng facts of the case na na-gather namin, lahat ng testimonies, turn over namin sa DOJ to for proper disposition. Sila na makakapagsabi. As far as I'm concerned, ang investigation namin was into the timeline until the deaths. Yung until yung nag-disperse lahat, at saka yung reaction ng Blue Eagles. So, bahala na ang DOJ. Sila naman dito. Okay. So again, ang basic findings ninyo was, there was a violation of, pakiulit po. Violation of the amended Anti-Hazing Act of 2018, particularly subjecting the players to extreme emotional, physical, and mental stress, and subjecting them to against bad weather conditions. So doon lahat nag-fall under yun, resulting in the deaths of 2 players. Yung mga bruises daw po na nakita doon sa kunwari Kirene, were those confirmed? Wala kaming exact knowledge dyan. Wala. Hindi ko nakita yung Kirene na ang balita meron, but I cannot confirm kung with exact clarity na meron.